Yusek, a year after the ghost employee scandal at the Bangko Sentral, no, the two former monetary board members, Aquino and Tolentino, have not faced any charges. No, the BSP said no legal action was taken against them as the matter now lies with the office of the president. Since the president already emphasized the need to ensure accountability in the government, will he push for the filing of charges against the two former board members, monetary board members of BSP? Patungkol po sa mga criminal cases, yan po ay sakop na po ng ombudsman. Ang patungkol naman po sa administrative case ay sakop po ng Office of the President. Sila po ay natanggal at mutan academic na po ang patungkol sa administrative case. Okay, tignan na lang po natin kung may maisasampang kaso sa kanila na magmumula sa ombudsman. But will the Office of the President support any effort to file legal actions or criminal complaints against the two former officials of the central bank? Aaralan po yan dahil sa ngayon po tinanggal sila at yun naman po ang nais ng Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maging malinis ang kanyang administrasyon at kung may dapat na managot, dapat lang managot. Salamat po. Next, Richbon Quevedo, Tribune. Good morning, Yusek. Clarify ko lang po, ma'am, yung resignation po ni ERC. Ano ba yung, may reason po ba siya na ibinigay? Or ano rin po yung surrounding, ano po ba siya? Was it forced resignation, part of the courtesy resignation, or on her own decision po? Irrevocable resignation po kasi ang kanyang ibinigay. At yun lamang po ang aking maibibigay sa kasalukuyan. Okay pa. Question lang din po, Yusek, kasi may statement po si Senator Raffy Tulfo about online gambling. He is hoping that, isingit ko lang po ito, he is hoping that in the upcoming SONA magkaroon po ng somehow decision si President Marcos regarding the banning of online gambling. Ang mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aaralan kung ito ba'y makakaapekto sa ekonomiya, makakaapekto sa mamamayan, at hindi po tayo maaari magpadalos-dalos dito. Dahil minsan ko po, kapag ka po mismo ang legal at license na mga online gaming sites ang iyong ibaban, mas dumadami ang mga illegal na online gaming sites. At yan po ay mas nakakaapekto sa ekonomiya. So pinag-aaralan po yan ng Pangulo. So wala po, ma'am, na ongoing po, ma'am, right currently po, ma'am, may discussion po ba with the President Marcos and concerned agencies regarding po dito sa issue na to, kasi nag-viral na po siya and across all industries na po para naapektuhan na rin siya. May discussion po ba with? Opo, pinag-aaralan po siya. On my part na lang po, Yusek. In relation to the upcoming SONA, may last time po kasi nagkaroon ng parang letters na natanggap si President Marcos from yung mga supporters niya, yung mga gusto po magpahatid ng mga mensahe. This time po ba may ganun po ba ulit na pangyayari, something that the Filipinos would want to hear from the President, or something that would help the President decide on his agenda in the next 3 years? May ganun po ba? Meron po. Meron po. Meron pong ganyan. Malalaman po ba namin dito, Yusek, or abangan na lang po namin sa... Mas masarap yung exciting part sa SONA. Diba? Thank you po, Yusek. Next, Dexter Cabalza, Inquirer. Good afternoon po, Yusek. About po dun sa Maltese passport po ni Secretary Gibo Teodoro, kahapon po nag-clarify na yung DND na Secretary Teodoro already renounced his citizenship, Maltese citizenship, back in 2021. And they said na the motive of this rumor is clear and known to Sec Teodoro. The timing of the article adds to this motive. Can the palace comment on this, and what do you think? What does the palace think na motive for this rumor? Ang makakasagot po ng motibo na yan ay tanging sa Secretary Gibo Teodoro. Ang masasabi lamang po natin ngayon, the President gives the confidence
to Secretary Gibo. Secretary Gibo still enjoys the trust and confidence of the President. But ano po ba, alam po ba to ni President Marcos Opo. beforehand? Alam po, kasi nasa records naman po yan. Even the COMELEC, pati po yung Commission on Appointments, alam po nila to. Next po, Marisol Halili, TV5. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan ito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang, okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Chris Jose Remate. Good afternoon, ma'am. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakikita nating factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya at sa administrasyon po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong mga respondents dito na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. Sunod po, Chloe Hufana, Business World.